Bumaha ng mga panawagan kontra katiwalian at pagsugpo sa dinastiya ang paggunita sa ika-4 na taong anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution ngayong araw. Bukod sa iba't ibang mga grupo na sumama sa kilos protesta, ilang mga mambabatas din ang nanguna sa programa sa EDSA People Power Monument. Bitbit din ng mga ito ang mga rosaryo at bulaklak na isa noon sa simbolo ng napagtagumpayang revolusyon laban sa Marcos Regime. Alamin ang kabuuan ng balita kay Criza Lopez. 4 na dekada ang lumipas ng sumiklabang EDSA People Power Revolution sa ilalim ng Administrasyong Marcos Sr. at sa 4 na dekadang lumipas, muling naibalik ang posisyon na inalis ng mga Pilipino sa pamilya Marcos. Muling nagtipon-tipon ng mga Pilipino dito sa EDSA People Power Monument para gunitain ang makasisayang revolusyon ng mga Pilipino, wakasan ang korupsyon at tapusin ang dinastiya. Ilan lamang yan sa mga panawagan ng mga Pilipinong nakiisa sa paggunita. Pilipinas kong pinumutya, bunga ng Kabilang sa mga nag-alay ng bulaklak sa EDSA People Power Monument, sina Akbayan Representatives Attorney Chel Jokno at Percy Sendanya, ML Party-List Representative Leila De Lima, Erin Tanyada, mga pari at madre at iba pang progresibong lider. Sa paggunita ng EDSA 40, mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon sa loob ng gobyerno at mawakasan ang politikang dinastiya ang nais isulong sa selebrasyon. Mensahe ni Attorney Jokno, ang punto ng kanilang paghahain ng panukala na gawing holiday ang EDSA anniversary ay dahil sa pangangailangan na mawakasan ang historical revisionism na kumakalat sa social media at sa mga paaralan. Para malaman ng lahat, lalong-lalo ng kabataang Pilipino, kung ano yung tunay na nangyari noong panahon ng batas militar, lalong-lalo na ng EDSA Revolution. Ang dami kasi kumakalat na fake news at disinformation tungkol dyan, kailangan mawakasan din natin yung historical revisionism. Ayon naman kay Tanyada, 40 taon ang nakalipas nang madiskubre ng mga Pilipino ang korupsyon at dinastiya sa gobyerno. Ngunit hanggang sa kasulukuyang taon, parehong problema pa rin ang dinadanas ng mga Pilipino. Wakasan po ang korupsyon dito sa Pilipinas. Kasabay ng pagdiriwang ng EDSA 40 ang panawagan ng labor leader na si Sonny Matula sa mga karapatan ng manggagawang Pilipino. Partikular ang dagdag na 200 piso sa mga sahod ng manggagawa para anya sa mas nakabubuhay na kita, seguridad sa trabaho, pagpapahalaga sa karapatan ng mga manggagawa at maging ang pagbuwag sa mga kontraktwal. Dapat ma-empower ang mga manggagawa. Walang tunay na EDSA people power kung walang workers power ang mga manggagawa sa pabrika, planta at iba pang bahagi ng ating lipunan. Sina Nanay Olive, Nanay Tess at Nanay Des, mga veterano na sumama sa EDSA 1 nang sabihin ni Nooy Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin na protektahan ang kapwa Pilipino laban sa karahasan ng mga militar. Anila, hindi dapat makalimutan ang mga sakripisyo ng mga Pilipinong nakiisa sa revolusyon. Hindi kasi dapat makalimutan lalo na sa mga kabataang katulad nyo, hindi kayo aware anong pinaghirapan namin. Hindi kami nagmarcha para sa sarili namin, para sa future generations. Pero hanggang ngayon, nangungurakot pa rin ang gobyerno. Hindi pa rin tayo makaahon sa kahirapan. So dahil may EDSA 1, nakakaboto kayo, nakakapamili kayo ng gusto nyo maging mga public officials. However, ang message namin sa kabataan, bumoto ng tama, piliin ng mabuti. Talaga lahat magkaisa at saka madalangin upang magkaroon ng katapusan ang political dynasty at matigil ang kurakot. Maging si Gigi Wong nakasama sa EDSA 1, binalikan ang mga panahon sa ilalim ng batas militar noong 1986. Ayon sa kanya, kailangan malaman ng mga kabataan ang tunay na nangyari noong martial law na nagtulak para magrevolusyon ang mga Pilipino. Nanghihinayang na konti na lamang ang mga libro na nagkikwento sa mga nangyari noon. In my opinion, and I suppose the opinion of a lot of people, whatever happened in the past, that's history. Good or bad, that's a part of who we are, what we are as a people. At dapat andun siya. Kaya tinraidor ka ng tao na inaakala mo na hero mo, kaya hindi. Dapat alam mo lahat yan because they're all part of history.
Noong 1986, hawak ang mga rosaryo at bulaklak pantapat sa 12 tangke na ipinadala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagtipon ang mga Pilipino para sa kalayaan at demokrasya laban sa diktatura. Noong February 25, 1986, nanumpa si Corazon C. Aquino bilang ika-11 Pangulo ng Pilipinas. Habang lumikas patungong Hawaii ang pamilya Marcos kinagabihan, naging susi sa mapayapang pag-aalsa ang panawagan ni Jaime Cardinal Sin sa pamamagitan ng Radyo Veritas upang protektahan ang mga Pilipino. Sa kabila ng tangkang paggamit ng puwersa militar, nanaig ang mapayapang protesta at panalangin ng mamamayan hanggang tuluyang bumagsak ang rehimen na naging simbolo ng pagbabalik ng demokrasya sa bansa. Mula rito sa EDSA People Power Monument, para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.